po sa ating lahat. Praise God po sa buhay ng bawat isa na pinili na pumunta ngayong linggo. Hallelujah! Salamat sa Diyos dahil kahit masarap pong matulog ngayon, ay mas pinili po natin na unahin ang Panginoon. Amen? Amen. Ngayong umaga, ito pong awitin natin na may title na Lord of All. Hinihiling ko po ang bawat isa na kantahin po ito na hindi lamang bilang isang awit, kundi bilang isang awit panalangin ng pag-surrender natin sa ating Panginoon. Bagamat ang ilan po sa ngayon ay may pinagdadaanan, ito man ay karamdaman, pinansyal, problema sa pamilya, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi po kayo nag-iisa sa laban nyo. Kasama nyo po ang Panginoon na Diyos mula noon at Diyos hanggang ngayon. A sovereign God, our God who is control. Kaya ngayong umaga, sama-sama po nating awitan, papurihan at dakilain ang ating Panginoon. Praise you, Lord God! Hallelujah! Church, let's sing our worship. Our worship, our praise, and I will lift up your holy name, and I will give you all the glory. Church, let's sing. 'Cause you are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Holy Spirit, we invite you today. Fill us with your Holy Spirit, Lord God. Hallelujah. For your glory,
mga kapatid. You are Lord of all. Come on, church, let's worship our Lord. We praise you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sabi po sa Psalm 118 verse 24, "This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Sa Tagalog po, o kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Ang awit 118 verse 24 ay isang paalala na bawat araw ay biyaya mula sa Diyos. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang kahapon o kung gaano kalabo ang kinabukasan. Ang araw na ito ay Kanyang ginawa para sa iyo, sa ating lahat. Kaya't may layunin ng bawat paggising at may dahilan para magdiwang kahit sa gitna ng pagsubok. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa ibinigay mong buhay sa aming lahat sa araw na ito. Nakaranas o patuloy man kaming nakakaranas ng hirap sa buhay, ito'y aming makakaya dahil alam naming nandyan ka upang ipadama mo ang iyong pagmamahal, kapayapaan, kagalakan, awa at habag upang maitawid namin ang pang-araw-araw na hapon ng buhay. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa isip, salita at kilos, upang makalapit kami sa trono ng iyong kahabagan at pagpapala. Panginoon, i-bless mo po ang lahat ng tatayo sa umagang ito, ang mga pastors, mga miyembro ng music, children's ministry, usherettes, multimedia group, at lahat po ng dumalo sa umagang ito upang magbigay ng papuri at pasasalamat sa iyo, o aming makapangyarihang Diyos. Panginoon, ibuhos mo po sa aming mga puso ang alab ng pagsamba sa aming awitan, tugtugan, pag-indag, pagkaway-kaway, pagbabatian at taimtim na pakikinig na iyong mga salita. Maghari nawa ang iyong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan sa damdamin namin, at ito'y taglayin namin hanggang sa aming pag-uwi sa aming tahanan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng na kahit ang mundo'y punong-puno ng kaguluhan at hamon ng buhay, may mga araw tulad nito kung saan kami ay nakakapagpahinga sa piling mo at ipagdiwang ang kabutihan at pagsama mo anumang kondisyon o sitwasyon ng aming buhay. Patuloy mong pag-alabin ang pagmamahal, kagalakan, kapayapaan at pag-asa sa aming mga puso, at ito ay maibahagi namin sa bawat isa, maging sa mga makakasalamuhan namin sa labas ng iglesia. Salamat, salamat, salamat po, O Diyos. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy natin purihan ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Yes. Yes. Sabi ni Sister Glo kanina, kahit sa gitna ng problema, makakapagpuri tayong lahat. Pwede bang bibigyan ko kayo ng 20 seconds to praise God? Using your own words, using your praise to God. You can jump, you can sing, you can shout, you can say, "Thank you, Lord," in the middle of the storm. Come on, go!
salamat. Salamat sa lugar kung saan kami makakapagpuri. Malayang makakapagpuri sa iyo. We will worship you this morning. Whatever it takes. Yes. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. We are blessed dahil malaya tayo nakakapagpuri ngayong umaga. Malaya tayo nasasabi, salamat, Panginoon. At meron tayong mga kapatiran na nandyan na mananalangin sa iyo. Are you excited to the Word of God? Before that, pwede ba nating batiin ang ating mga katabi? Say hello, say hi. Come on. Yes. Purihin natin ang Panginoon. Mari na po tayo maupo, tayo lahat. Yes, pwede na po tayong maupo. Sabihin mo po sa katabi mo, good morning. Masaya akong nakita ka. Umagang kay ganda po sa ating lahat, mga kapatid ko sa TCFC. Kitang-kita po yung mga magagandang ngiti ng mga Kristiyano sa TCFC. Before that, bago po tayo magsimula, meron lang po tayong announcement. Mamaya po, para sa ating young married couples. Okay, yan. Ito po ang ating theme mamaya, love and respect. And ini-invite po namin ang ating mga young married couples. Welcome na welcome po kayo dito. Mamaya po, alas 6. At welcome din po yung mga engaged pa lang at nagpaplano magpakasal. Welcome na welcome po kayo dito. Yes. At ito naman po, meron po tayong be part of our team now sa music ministry and multimedia. Naghahanap po sila ngayon ng mga volunteers or workers na makakasama po nila. Feel free po to reach out Kuya Marlon and Kuya Ryan. Now, I'm very excited to share with you itong huling ng ating series na Living in the New Life. Magsabi ng amen yung may bagong buhay na kay Kristo. Ito yung Romans 12 nung pinag-aaralan natin to. Ang ganda. Yung mga nakaranas ng kahabagan ng Diyos. Sino yun? Tayo yun. Tayo yung mga nakaranas ng kahabagan ng Diyos. Kaya tayo nakakangiti, kaya tayo nakakapagpuri sa gitna ng unos, kasi tayo ay nakaranas at nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Ngayon, ito po yung ating pag-uusapan. Peaceful life. Ayan. Tingnan mo po yung katabi mo, mukha po bang peaceful? Mukha ba siyang at peace ngayong mga oras na ito? Ngayon, tingnan natin ang sinasabi sa Bible po dito. Maaari pong tumayo ang lahat at basahin po natin. Wala po ito sa PowerPoint. Para po hayaan ko pong buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans 12, 17 to 21. Pwede nyo pong buksan ang inyong digital Bible or ang inyo pong physical Bible. Let me read po sa ESV version. Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. Sinasabi dito, if possible, ulitin ko po, if possible, no one, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all, sa lahat. Ito pa po, ang kasunod, ano sabi dito sa English? Beloved. Magsabi po ng amen yung mga beloved. Beloved. Tayo po yun. Never avenge yourself, but you leave it to the wrath of God. It is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. The contrary, if your enemy is hungry, feed him.
If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Palakpakan po natin ang Panginoon at iisa-isay natin. Lord, maraming salamat po ngayong umaga. Thank you so much for your word. Thank you so much for the opportunity that we can praise you na malaya kami with freedom. Lord, our prayer that open our hearts, open our mind, be with us so we can understand your word clearly, Panginoon. And Lord, our prayer, be our speaker this morning. Use me as an instrument only, Panginoon. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Mari na po tayong maupo. Ito po, peaceful life. Ayan, parang ang hirap ba maging peaceful sa Pilipinas? Okay, magsabi po kayo ng amen kung ito po ay naranasan nyo na Magsabi po ng amen, wag po kayo mahiya. Unang-una, meron na po bang nanakit sa inyo? Ang lakas naman nun. Ang lakas. Ano kayang pananakit yun? Grabe. Ang sakit daw eh. Pero sabi sa atin, peaceful life. Eto, nagkasala laban sa'yo. Ayan. Sinabihan kang mataba. Okay. Eto pa. Siniraan ka. Grabe. Paano tayo magiging peaceful nito? May hugot. May naiinggit sa'yo. Totoo naman, ang Kristiyano kasi kainggit-inggit. I'm very excited to share this word to you. Kasi para sa atin to lahat, so we can live peaceful life, even meron nagsisira sa atin, may naiinggit sa atin, sinasabihan kang mataba, ano pa? Sinasabihan ka, tumatanda ka na, kulubot ka na, mabubuhay tayo ng peaceful, okay? At natural sa ating pusong tao. Paano tayo makakabawi? Paano tayo makakabawi? Yun ang normal na reaksyon doon sa dati nating community. Ngayon, dito sa bagong community, nagpapasensya tayo. Nagpapasensya tayo. Pinagpasensyahan ka na ba ni Jesus? Kung paano ka pinagpasensyahan ni Jesus, ganun din tayo magpapasensya sa mga tao. Dahil pare-pareho lang tayong nakatanggap ng masaganang habag. Ngayon, ang tanong dito, paano tayo magiging katulad ni Kristo? Bago ko po i-share, tingnan lang natin ang background ng Romans, nung hanggang sa pinag-aaralan natin ng Romans 12. Sa 1 to 11, ipinapakita po dun yung ginawa ng Diyos, yung grace sa atin. Na tayo ay makasalanan, siya ay namatay, we are justified by faith from 1 to 11. And 12, 1 to 2, as a living sacrifice. And dito naman po, sa Romans 12, 17 to 21, ay pinapakita kung paano tayo magiging humble at magiging peaceful sa ating buhay. Now, ang objective po ng ating pag-aaral ngayon, bibigyan ko po kayo ng 3. We can recognize that revenge only keeps the cycle of evil going. Ito yung sinasabi sa atin. Magsabi po uli ng amen yung follower ni Christ. We are called to respond differently. Kanina sabi ko, sa dati nating community, madaling bumawi. Gusto nating bumawi. Pangalawa, trust God's justice by letting go of revenge and believing that He will do what is right. Number 3, ipapractice natin, practice overcoming evil good by choosing forgiveness.
Magpapatawad tayo kahit siniraan tayo. Showing kindness and living as peacemakers every day. Sabihin nyo nga po, peacemakers. Yan. At wag po nating, don't let evil shape your response. Let God's grace shine through you. Wag po nating hayaan na yung dati natin community ang magre-respond sa mga taong nananakit sa atin, yung mga taong nagsasabi na hindi maganda sa atin. Hayaan natin yung biyaya ng Diyos ang mag-shine sa atin, yung biyaya ng Panginoon. Kasi gusto kong paniwalaan na ang bawat isa dito ay nakatanggap na ng masaganang habag. Ito yung unang-una natin pinag-aaralan sa Romans 12, nakatanggap tayo ng masaganang habag. At ngayon, at dahil dyan, since nakatanggap ka ng masaganang habag, number 1, you can reject revenge. Gaya po ng sinasabi ko, masarap gumanti. Nung dati po, alam nyo ba, may pagkakataon din sa aking buhay na gustong-gusto kong gumanti. Mamaya ikukwento ko po. Gusto ko talagang gumanti. Kung asaran at asaran lang, para sa akin, kaya kitang paiyakin. Pero since Kristiyano ka at nakatanggap ka ng masaganang habag, hindi dapat ganun. Iba ang response natin. At mamaya po ikukwento ko ito. Ngayon, sabihin po natin, reject revenge. Okay. Basahin po natin sa Romans 12:17 to 18. Tama ba ito na sinasabi dito? Tignan natin sa Romans 12:17 to 18. Repay no one evil for evil. Sabi sa Tagalog, huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Eto, halimbawa na lang, merong sumalubong sa iyo. Good morning, Brad. Parang napapanot ka na ata ah. Sa mga kalalakihan naman to. Bigla kang sinabihan na parang napapanot ka na ata. O bigla ka naman sinabihan na parang lumalabas yung bilbil mo, tumataba ka. Umagang umaga. Imagine that. Yun yung sasabihin sa iyo. Lalo sa mga babae, masakit to. Masakit to. Kaya be careful with your words, ha, mga kapatid. Huwag po tayo magsasabi na tumataba ka, lalo sa mga babae. Ngayon, sabi dito, repay no one evil for evil. Kapag ganun, binungad ka, parang gusto mo, kung ako yon, parang gusto kong sabihin, good morning din, ikaw nga, papasok ka pa lang, amoy pauwi ka na. Parang yun yung, sa dati kong community, yun yung gusto kong sabihin. Kapag ka merong sinabi, lagi yung may rebat. Merong rebatal. Gusto mong may sabihin ka, nasa iyo yung last word. And bigyan ko po kayo ng example. Humingi ako ng permission sa kanya. Si Paco po at si Hani. Nasaan si Paco, yung ating drummer? Alam niyo po ba, si Patrick ay nakatira dito sa isang subdivision dito sa Asteria. Gated subdivision. May guard. It looks safe, pero yung tricycle niya nawala. 2:00 na madaling araw. Kaya nga sabi nung isang brother namin ni Eljan, wala talagang pinipiling oras sa magnanakaw. Ang bilis naman sumagot ni Marlon, hindi, meron napili, 2 a.m. Ang galing talaga eh. Hindi, eto naman, gusto kong tignan natin yung naging response ni Paco. Ako, alam niyo yung response ko, parang sa isip ko, ipahanap ba natin pa ako? Yung sa dati kong community, yung pumipitik sa akin, ipahanap ba natin pa ako? Pero nung narinig ko sa kanya, alam niyo sabi ni Paco, yung word na narinig ko sa kanya, si Paco po, madalas natutulog yan 3 a.m. Pero that time, natulog siya, wala pang 2 a.m. Tulog na siya na nandun yung magnanakaw. Ang sabi ni Paco, maigi nga tulog ako. Kasi kung hindi, baka mabaril ako. Kasi nakita nila sa CCTV, may nakaumbok sa likod. Ano yung
nakita ko doon kay Paco, imbis na gumanti, ipahanap, o kung ano, ang sabi niya, hahayaan ko na lang ang batas. Kasi natatakot din ako para sa buhay ng pamilya ko. Doon, sa dating community, hahanapin kita. Susumbong kita sa fraternity ko. Pero ngayon, iba. Hahayaan ko ang batas na lumutas nito. Mas iisipin ko yung safety ng family ko. Nagulat ako doon sa response ni Paco na sinabi niya, maigi nga tulog kami. Yung material na bagay, kayang paltan ng Diyos. Pero yung pagbuhay ko na wala, yun na ang hindi. Kaya, mga kapatid, kung merong tao na nananakit sa atin, gawin natin yung sinasabi dito ni Paul, repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in sight of all. Ngayon mga kapatid, magpapasensya tayo. Ito yung itinuturo sa atin. Ito yung itinuturo sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi dito ni Paul, if possible, so far as it is depends on you. Ang ibig sabihin, huwag mong hayaang ikaw ang maging dahilan ng gulo. Sa'yo pa lang, mag-stop na yung gulo. Hindi mo na papalakihin yung gulo. Ngayon, tayo mga Kristiyano, meron po ditong picture na nagsisindi ng uling. Parang yung uling na yan, kapag nasindihan mo yung isa, kakalat. Lalo na kapag pinaypayan mo pa, mas lalong kakalat. Ngayon, sa atin, bilang mga nakatanggap na masaganang habag, hindi dapat tayo ang nag-uumpisa ng gulo. Hindi dapat tayo ang nagsisindi ng apoy para magkagulo. Alam niyo, minsan nangyayari pa, nasindihan na, papaypaya mo pa para lalong kumalat. Kagaya ng sinabi ni Ate Grace, hindi mo na siya bubuhusan ng gas. Bubuhusan mo na siya ng tubig. Yun yung response dapat nating mga tao na Kristiyano na nakatanggap ng masaganang habag. Be the first one to forgive. Kasi dinurog na ng Diyos yung pride natin. Yung ating pusong bato, pinaltan na yan ng Diyos. Be the first one to seek peace. Tayo yung una maghahanap ng peace. Hindi tayo yung maghahanap ng away. And be the first to reflect Christ. Dapat mag-reflect sa atin si Kristo. Kung ayaw pa rin nila at magulo pa rin sila, you've done your part, ginawa mo kung ano yung sinasabi sa iyo ni Kristo at ang Diyos ang bahala sa iyo. Mahirap po ito. Lalo doon sa mga taong ayaw natin. And mamaya isi-share ko sa iyo. Sa inyo po. Kasi ang ibang tao, you cannot control their heart, but you can guard your heart. Sabi na sa Bible, guard your heart. Sa ating bantayan natin yung ating puso. Baka kasi yung galit natin, ito yung maglayo sa ating pananampalataya. Yung ibang tao, hindi natin sila makokontrol, pero yung ating puso, yung ating pananampalataya sa Panginoon, kaya natin siyang kontrolin. Kasi merong kang natanggap, isa ka sa pinatawad ni Kristo. Bantayan po natin ang ating mga puso. Sabi mo sa katabi mo, bantayan mo ang puso mo. And leave it to God. Ipagpasa Diyos natin. Ano po ba ang sabi sa 12:19? Ang question, kung hindi ako gaganti, then sino? Sino ang gaganti sa akin? Sabi dito, leave it to God. Sabi ngayon, beloved. Ayan, tayo mga beloved. Ngayon, tignan natin,
tanungin natin ang ating sarili. Ngayon, i-analyze natin. Baka meron kang nakakaalitan, merong gumagawa sa iyo ng hindi maganda. Tanungin mo yung sarili mo ngayon, gusto ko bang gumanti? May nang-aaway ba sa akin ngayon? Ang sagot, leave it to God. Paano kung hindi siya nagsosorry? Paano? Hindi niya ina-admit na siya ay makasalanan. Ngayon, tingnan natin ang sinasabi dito sa Romans 12:19. Beloved, sino po dito ang mga beloved? Ang pinakamamahal ng Diyos. Tingnan nga natin kung ano yung tunay na sinabi dun sa beloved. Kasi sabi ko, ano kaya yung ginamit na word sa Greek, yung beloved? Sabi doon, agapetoy. It means, in English, it's beloved. Sabi doon, you are God's dearly loved children. Ikaw yung pinakamamahal ng Diyos. Mga kapatid, let me remind you, ang kausap ni Paul dito ay mga Kristiyanong nakatanggap ng masaganang habag. Kaya siya tinawag na beloved, sabi dito ni Paul, pinaalala niya. Iniremind ni Paul, sabi, oy mga beloved, mga God's dearly loved children, ito yung gagawin nyo. Ipinaalala muna ni Paul yung katatayuan natin na pinatawad muna tayo ni Kristo, na parehong-pareho na tayo ay sumuway sa Diyos, hindi natin siya sinunod, pero pinaalala, beloved, kahit hindi ka sumunod, nakatanggap ka ng masaganang habag. Galing, no? Galing ni Paul. Beloved, pinakamamahal ka, inire-remind ka. Tapos, bigla niyang sinabi, in the next slide, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. Bago sabihin ni Paul yung utos na huwag kang gumanti, ipinaalala niya muna yung katatayuan mo na ikaw ay beloved. Naalala ko si Manny Pacquiao nung nakaraan, nung nagkakaaway-away sa social media with Francis Leo Marcos, yung dating video ni Francis Leo Marcos na nilalait yung si Mami D. Parang sinasabihan na pangit. Yun yung pagkakaalala ko sinabihan. Pero si Mami D, hindi naman pinansin yun. Alam niya yung katatayuan niya. Meron siyang anak na sikat, boksingero. At nung nalaman ng anak niya yon ni Manny Pacquiao, sabi ni Pacquiao, yung word niya, ramdam ko yung gigil niya na sinasabi niya, saktan niyo na ako, wag lang yung pamilya ko. Alam niyo yung ginawa ni Manny Pacquiao? Kinasuhan niya yung tao. Nagkaroon siya ng kaso. Bakit? Minamahal niya magulang yun eh. Si Manny Pacquiao ang gumanti para sa kanyang magulang. Ngayon, sinasabi rin sa atin dito, ang Diyos na rin ang bahalang gumanti para sa atin. Hindi ka iiwan ng api ng Diyos. Ang sinasabi lang ng Diyos, huwag ka nang makigulo, ako na ang bahala sa laban na ito. Kahit anong masasakit na salita, kahit ano yung natanggap mo, sinasabi ng Lord, ako na ang bahala. Pero mga kapatid, gusto ko pong i-remind sa inyo na itong wrath of God na ito ay hindi bigla siyang mag-outburst ng galit. Hindi po yun. Laban, ito pong galit na to, siya ang nakakaalam, siya ang bahala dito. Basta gawin mo, pagpasensyahan mo, at ang Diyos ang bahala. Hindi siya kagaya ng tao na emotional kapag galit, susugod. Sa Diyos, meron siyang justice. At mapapansin niyo yun. Kapag, eto pansinin niyo yun eh. Kapag ka merong taong umapi sa inyo, napapansin ko rin,
sa mga kapatiran at ilang mga kwento, na nakita niya, yung tao na nanlamang sa kanila, nahihirapan ngayon. Naghihirap, merong balik. Bakit? Kapag niloko ka nila, niloko na rin nila ang Diyos. Kapag sinaktan ka nila, nasasaktan din ng Diyos. Alam ng Diyos yung sitwasyon mo. Kaya huwag tayong papatol. And alam nyo po ang sinabi ni Jesus at gawin natin siyang example. Kasi ano po ba ang naranasan ni Jesus? Sabi niya ito sa Luke 23 to 34, and Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagpatawad. Ano yung ginawa sa Panginoong Hesus? Una, siya ay pinagkanulo. Sa 12 disciples na pinili niya, merong isang Judas. Ang Panginoong Hesus ay ipinagpalit sa 30 pirasong pilak. Nagkanulo si Judas. Ano pa? Siya ay pinagbintangan na siya ay sinungaling. Siya ay nilait at ininsulto, dinuraan, sinampal, sinuntok, pinagtawanan. Hindi lang basta sinabihan ng mataba, kundi merong physical na pananakit. Siya ay hinatulan kahit inosente. Pero anong sinabi niya? Father, forgive them, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngayon, sa dating nating community, kapag kapapakinggan natin ang sinasabi ng mundo at ang sinasabi ni Taning, gumanti ka. Ngayon, dahil nandito na tayo sa bagong community na pinatawad ni Kristo, ang ating panalangin at laman ng ating puso, papatawarin ko sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Magiging ganun din ang ating puso, mga kapatid. Mahirap para sa ating paningin kung tayo ay nandun sa dati nating community. Pero mga kapatid, binigyan ka ng banal na espiritu na kasama mo ngayon at nasa sayo para sa bawat desisyon mo sa buhay, bawat galit o bawat paghihiganti ng ating puso ay kakayanin nating magpatawad. Kakayanin natin to kung aalalahanin natin yung ating dating katatayuan. And next slide is, sabi dito, for it is written, vengeance is mine and I will repay, says the Lord. Dito sa moment na to, sabi ko nga po, meron akong gustong i-share sa inyo at naalala ko dito, si Richard Jacob Descalzo, yung ating kapat. Siya po ay aking katrabaho way back 2012 po ata. Magkasama kami sa East-West Bank. From Monday to Friday, magaganda suot namin, naka-slacks, long sleeve. Pero merong mga time na pinagsusuot kami ng shorts. Yun na yung pagkakataon namin mag-shorts. Lahat kami. Pwede kayo mag-shorts, Sabado. Pagka meron kaming overtime. Ngayon, ako po yun nandiyan sa kaliwa. Ito sa kaliwa ko, yun nakamaong. Si Richard po, mahilig po yun sa 6-packet. Mandaming bulsa. Tapos may bakal pa yan na nakaganon. Favorite niya yun, may bakal. Yun si Richard. Lagi maraming bulsa. Ewan mo bakit. And sabay kaming bumili ng shorts. Ako sa ukay. Pareho kami ng shorts ni Brother Red. Si Richard meron siyang kanya. And from our point of view, ito ay maganda. Pero meron kaming office mate, elitista, mayaman, kalbo, panot, hindi, joke lang. Parang yun yung pambawi ko eh. No? Mayaman, bago sa opisina, pagdating,
Sabi niya, "Uy, ano yung mga short niyo? Parang basahan." No, bro. Parang gusto ko sabihin, "Bro, aga-aga, nakakasilaw yung ulo mo." Paano, te? Yun yung gusto ko. Ang dami niya sinasabi. Medyo napapahiya na kami ni Richard. Tapos isa, naka-six packet pa, bonjing. Alam mo si Richard, napakahaba ng PC nun eh. Tumapik sa akin kasi kilala niya ako eh. Gusto na, bago lang din ako. Si Richard matagal na, regular na. Pagpasensyahan mo na. Ang Diyos na ang bahalang gumanti. Pero ako gusto ko talagang gumanti. Gusto kong mang-asar. Gusto kong mampahiya. Gusto kong, yung dati kong identity, gusto kong bumawi. Pero sige, hayaan natin. Trabaho kami. Pag umaga, coffee time po eh. Magkakape. Ang ganda ng shorts nung elitista naming kalbo na office mate. Pogi na lang. Yung pogi namin office mate. Kape siya. Alam nyo nangyari, for the next slide, natapon yung kape doon sa short niyang puti. Ang bilis. Alam nyo yung gusto kong sabihin, tumawa na lang ako ng walang tunog. Wala na ako sinabi. Yung mga office mate ko na lang sabi, yan kasi kakaasar mo doon sa dalawa eh. Merong mabilis na karma. At hayaan natin ang Diyos na gumanti. Yung sa amin, nade-deprive kami. Sino ba to? Ba't mo kami sasabihan porkit taga-probinsya kami? Taga Rizal, ikaw Manila? Sa aasarin mo yung shorts namin? Tapos gusto ko na naman sabihin yung word, pero hindi na. Napahiya siya doon. Ngayon, ano po yung ibig kong sabihin mga kapatid? Kagaya ng sinabi sa akin ni Richard, pagpasensyahan mo na. Ang Diyos ang bahalang gumanti. Ngayon mga kapatid, nire-remind tayo ng Diyos. Kapag merong sinabing hindi maganda sa atin, nanlamang sa atin, pagpasensyahan mo na at ang Diyos na ang bahala. Mapapahiya ka man sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, hindi. God is just. God is loving, but God is just. Lalo na anak ka niya, hindi ka papabayaan ng Diyos na mapahiya. At hanggang doon, hindi natapos doon. Sa kayabangan niya, sa school, pinagmamalaki niya kung saan siyang school, pero hindi. Kami ni Richard na nagiging top performer. Hindi ko po pinagmamayabang, pero sabi ng Lord, ang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Ngayon, nung nakaraan, ang ating topic ay meron tayong humble life at mas pinatindi pa ng Panginoon, hindi lang maging humble ka pa rin kahit inaapi ka na. Papatayin na natin yung apoy sa atin pa lang. Okay, meron kang hindi magandang sinabi sa akin, hindi kita papansinin. Papalampasin kita at bahala ang Diyos ko sa iyo. Ito yung nire-remind sa atin ngayong umagang ito. Kasi ang sinasabi, revenge says, I'll make them pay. Hayaan ko silang, ako yung magbabayad. Pero ang sinasabi ng grace naman, na tayo ay nakatanggap, grace says, I leave them to God. Mga kapatid, baka merong mga pagkakataon sa buhay nyo ngayon na ikaw ay naaapi, na ngayon ay may naninira sa'yo. Huwag ikaw ang gumanti. Huwag mong ilagay ang batas sa iyong kamay. Ilagay mo ito sa batas ng Diyos, and I leave them to God, at ang Diyos ang bahala. Kasi nakatanggap ka na ng biyaya. Dito tayo sa grace, hindi tayo dun sa dati nating community. Kung may nanloko sa'yo, nagnakaw sa'yo, paano yun? Wala ba akong gagawin, Pastor R.A.? Hindi na ba ako gaganti? Paano kung ninakawan ako? Paano kung merong ginawang masama sa akin? Hindi ibig sabihin na pinatawad mo siya at hindi mo siya papansinin. Halimbawa, ninakawan ka or merong hindi magandang ginawa sa iyo at naaayon sa batas at labag iyon, idaan mo sa batas. Ang sinasabi dito ng Diyos, hindi ikaw yung gaganti para sumugod, makipag-away, idaan mo sa batas at ang Diyos ang sasama sa iyo.
Amen po ba tayo doon mga kapatid? At ito ang pinakamatindi. Ngayon, sa number 3. Overcome evil with good. Ito yung climax ng message sa atin. Hindi ka nagaganti, meron ka pang gagawin. Huwag kang gumanti, pero may mas mataas pa, gumawa ka pa ng mabuti. Sabi dito, the contrary, if your enemy is hungry, feed him. Pagkaaway mo daw ay nagugutom, pakainin mo. Kapag siya ay nauuhaw, give him something to drink. Naalala ko yung pag-aaral namin dito ng Sabado kay Sister Lorna, merong kumukuha sa kanyang puno na hindi nagsasabi. Ang sabi ni Pastor Ray, ngayon, Sister Lorna, batiin mo siya ng good morning. Nung simula ng binati ni Sister Lorna ng good morning, naging maayos, Pastor. At ngayon, ang sinasabi pa sa atin, if your enemy is hungry, feed him. Kung siya ay nagugutom, pakainin natin. Kasi, but overcome evil with good. Gagawan pa rin natin sila ng mabuti. Ngayon, meron na naman akong picture, uling-uli. Ito kasi tayong mga Kristiyano. Ayan, tingnan natin yung picture. Siya ay uling. Kapag ka kasi tayo ay gaganti, para kang kumuha ng uling at binato sa kanya. Ano kung ibig ko sabihin? Kinuha mo, ikaw ang unang nasaktan. Kasi nakatanggap ka na ng masaganang habag eh. Hindi na yun yung identity mo. Kasi gaganti ka eh. Gagawa ka ng masama pa. Gusto mong gumanti. Pagkuha mo, ikaw ang nasaktan at masasaktan din siya. Yun yung ibig sabihin dito mga kapatid. And dito, naalala ko na naman, office mate ko na naman ito. Pero hindi, dito na naman to sa Qatar, nung ako ay nasa Qatar. Kalbo uli. Arab po, Arab. Panot din. And ako po yung unang IT sa aming opisina. Parang ako yung pioneer. Ako yung nag-start. Ako yung unang empleyado. And merong dumating na mas mataas na sa akin. Siya yung naging supervisor. Parang siya yung naging senior ko. Dumating. And parang ang nakikita doon is, dahil ako yung nauna, nagiging favorite na ako ng mga dati, parang nagiging threat ako sa kanya doon sa office. And alam niyo, meron mga power tripping, pinapalagpas ko yun. Kasi nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, huwag tayong gumanti, pinapalagpas ko. Kahit alam mo na nagpa-power trip siya, ginagawan ko pa rin ng mabuti. And palagi ko pa rin siyang tinutulungan sa mga bagay na hindi niya alam. Laging, okay, sige, ito yung gagawin ko, tutulungan kita. And dahil doon, sa ginagawa ko mabuti, biglang nagkaroon siya ng pagbabago ng isip. Dapat, hindi ko to kinakalaban. Kasi office mate ko to. Yun yung naging niya sa akin. Kasi nagkasama kami, nagpunta kaming dalawa sa Jordan. Nagkaroon kami ng date na mag-boss. Nagpunta kami sa Jordan, nagkaroon kami ng isang ICT workshop doon sa Amman, sa Jordan. At doon kami nagkausap. At doon nagkaroon kami ng closeness. Paano kung pinatulan ko siya? Since boss ko siya, pwede akong mawalan ng trabaho. Pwede niya akong gawa ng storya. Pero dahil hindi ako pumatol, may ginawa ang Diyos. Nagkaroon pa ako ng maraming opportunity. Nakasama ako sa Jordan. And hanggang sa makalipat na ng mission itong aking office mate, nalipat siya sa Tunisia. And alam niyo yung office mate ko na yun, na dati na power tripping siya,
Pero ngayon, nagme-message siya sa akin. At muntik pa ako mapunta ng Tunisia dahil sa kanya. Wala lang akong visa that time. Pero ano yung nakita ko doon? Sabi dun sa verse na sumunod, you will heap burning coals on his head. Parang mapapaisip siya na hindi ko dapat ginagawa to sa taong ito. Ganun yun. Naalala ko yun. And I started to appreciate him more nung sabi niya, punta ka dito sa Tunisia. Kailangan ka namin dito for a month. Merong budget. And for me, okay yun. Pero, kailangan nun urgent at wala akong visa, kaya hindi ako nakapunta. Pero doon ko na-realize na totoo yung sinasabi ng Panginoon, you will heap burning coals on his head. Yung dating galit sa'yo, kapag ginawan mo ng mabuti, mapapaisip siya, hindi ko dapat ito ginagawa. Mga kapatid, baka meron ding ganun sa atin. Pakainin natin. Ano yung ibig sabihin nun? Pag ginawan ka ng masama, gawan pa rin natin ng mabuti. At ang Diyos ang magbabalik sa iyo. Kasi, sino po dito mahilig sa math? Si Marlon daw. Okay. Evil plus evil. Next slide. Pag evil plus evil daw equals more evil. But evil plus good, victory over evil. Ngayon, saan tayo dito, mga kapatid? Dito tayo sa good. Kung merong evil na gumawa sa iyo, gagawa mo ng mabuti and you have victory over evil, mga kapatid. May invite the music team na dito. And balikan natin yung tatlo nating pinag-aralan. Reject revenge, sabi dito, huwag gumanti. Ang paghihiganti ay para sa Diyos, hindi para sa atin. Pangalawa, leave it to God, hayaan ang Diyos ang humawak ng hustisya, hindi ang ating galit. Overcome evil with good. Ito, patindi ng patindi. Huwag hayaang madaig ka ng kasamaan. Piliin mong tumugon sa paraang nagpapakita ng pag-ibig ni Kristo. Mga kapatid, inaanyayahan ko kayong tumayo. Ngayon, sa pag-aaral natin, ngayong umaga, malinaw ang mensahe ni Paul. Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi pinamumunuan ng galit. But we are a peacemaker, kundi nangingibabaw ang biyaya ng Diyos sa atin. Ngayon, bago tayo manalangin, gusto kong magtanong and analyze natin ang ating sarili. May tao ba sa buhay mo na hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung sakit? May tao ba sa buhay mo na nanakit at hindi mo pa rin napapatawad? Tuwing naaalala mo siya, bumabalik yung nakaraan, bumabalik yung sugat. Kaya sinasabi ng Diyos sa atin, ngayong umagang ito, anak, bitawan mo na. Para kang humawak sa uling na dala-dala mo hanggang ngayon, huwag mong patigasin ang iyong puso. Kasi yung paghiganti, revenge keeps the wound open, and grace begins the healing, and peace is the result. Mga kapatid, sino dito ang gusto magpatawad ngayong umagang ito? Magsabi ng amen. Inaanyayahan ko kayong itaas ang ating kamay. Maybe some of you ngayon or makakaranas ng paghihiganti. Lord, nakikita mo po yung puso ng aking mga kapatid ngayong umagang ito. Yes, nakikita mo ang mga puso nila ngayong umaga. You see their heart, O God. Salamat, O Diyos. Lord, ngayong umaga, pipiliin namin ang iyong biyaya, ang kapayapaan, that we are a peacemaker, O God. Hindi kami gaganti at hahayaan namin ikaw, O Diyos, ang gaganti para sa amin.
Lord, naniniwala kami, hindi mo kami iiwan na api. Ikaw ang bahala sa amin. Kaya Lord, dalangin ko po ang aking mga kapatid na nandito ngayong umaga. Humble servant na nakataas ang iyong kamay, ang kanilang kamay sa iyo, Panginoon, as a sign of their surrender. Maybe some of them is merong galit, pain from the past. And inire-release na namin ito sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po. At sa mga kapatid ko na merong mga kahilingan, prayer requests, kagalingan, may sakit, itaas mo ang iyong kamay and let me read this verse to you. The Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. And the Lord turn His face toward you and give you peace, Panginoon. Panginoon, salamat po sa patuloy na pagsama mo sa aking mga kapatid. Iba't iba ang kanilang pinagdaraanan, pero mas pinili nilang pumunta dito sa lugar na ito at narinig ang iyong salita na magpatawad. Kaya Lord, just continue to bless them and guide them in all aspects of their life, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito pong awit natin ngayong umaga, mga kapatid. Ito po ay ipinapaalala sa atin ng awit na ito, yung pong luma nating pagkatao. Yung dati po nating kalagayan, yung dating tayo. And at the same time, ay pinapaalala din po sa atin ngayong umaga kung gaano po kalaki, kung gaano po kahalaga, at kung gaano po katindi yung ginawa ng Diyos at ng Panginoong Jesus para sa atin. At kapag maaalala po natin yung halaga, yung laki at kung gaano katindi yung habag na binigay sa atin ng ating Panginoon, naniniwala po ako na wala po tayong ibang pupuntahan kundi ang magpasalamat, magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Amen? Ngayon pong umaga, yun po yung gamitin po nating dahilan, reason, para po yung ating puso ay maibigay po natin yung buong pusong pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. We thank you, Lord. We bless your name. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, yes, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Oh, who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory, yes, church, to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Yes, Jesus Christ, my living. Oh, dancing, hallelujah.
Tayo po ngayon ay dadako sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Nang mamatay po ang ating Panginoong Hesus, ang akala ng kalaban tapos na. Ang akala ng kalaban panalo sila. Pero sa gitna ng ating Panginoong Hesus ay nakalibing. Sa gitna ng katahimikan, gumagawa ang Diyos. At nang mabuhay ang ating Panginoong Hesus, pinatunayan ng ating Panginoong Hesus na merong pag-asa pagkatapos ng kamatayan. At yan po ang tinatanaw nating mga mananampalataya. Amen? Kung naaalala po natin at pinapahalagahan natin yung part na to na ginawa ng ating Panginoong Hesus, inaanyayahan ko po kayo na itaas natin ang ating kamay sa ating Panginoon. Tanda ng pasasalamat at pagkilala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Maraming salamat, Panginoon. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Yes, church! And out of the silence, the roaring lion declare the grave has no claim on me. That's good news. Let's sing that again. Come on. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. And out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Now you sing and Death has lost its grip on come on. you have broken Yes, there's salvation. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, come on, let's worship
kapatid. Tinuruan tayong magmahal sa ating kapatid. Ngayon pong umaga, meron po tayong ipapanalangin na ating kapatiran. Pwede po ang tawagin si Mami Risa. Dito po sa pagpre-pray po natin siya, kanyang pamilya, kasi po dadaan na po siya sa mga test and stage 3 po ba? Cancer, breast cancer. At naniniwala po ako na ang Diyos ay umaabot sa atin. Tawagin ko lang po si Pastor Ray and Pastora Grace to lay hands po. Pastora Grace, ikaw na mag-lead prayer. At panalangin natin ang kanyang pamilya at yung kanilang gagastusin. Manaming nasa langit, Diyos na makapangyarihan. Ngayong umaga, Panginoon, kami pong magkakapatid ay sama-samang lumalapit sa iyo, Panginoon. Lakip-lakip ang aming pananampalataya na ikaw ay Diyos na may magagawa, Panginoon. Pag-asa namin sa iyo ay hindi lamang para sa lupang ito, O Diyos. Ang pag-asa namin sa iyo ay higit pa dito sa mundong ibabaw, Panginoon. Alam mo po ang pinagdadaanan ng aming kapatid, Sister Risa, Panginoon. Pero Panginoon, ang sabi mo sa iyong mga salita, let your requests be made known to God. Kaya ngayong umaga, O Diyos, kami pong magkakapatid, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Sister Risa. Ikaw ang nakakaalam. Ikaw ang nakakaalam kung anong pinakamabuti sa kanya, Panginoon. Sapagkat ikaw ang may akda ng kanyang buhay. Subalit ngayon, O Diyos, kung kami po ang tatanungin mo, inihiling po namin na abutin mo siya at pagalingin, Panginoon. In Jesus' mighty name. Maraming beses na patunayan na namin na ikaw ay Diyos na nagpapagaling. At ngayong umaga, Panginoon, naniniwala pa rin kami, nananampalataya pa rin kami na ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Salamat, Panginoon. Salamat sapagkat ito po'y nangyari sa panahon na ang kanyang pamilya ay nakakilala sa iyo, Panginoon. At kami ngayon ay merong buhay na pag-asa na anuman ang pinagdadaanan nila, Panginoon, ikaw ay higit na nakakaalam at ikaw ay mabuti, O Diyos, at ikaw may kontrol sa lahat ng bagay. At Lord, tinatasin po namin sa iyo, Panginoon, ang pangangailangan nila. Bawat sentimo na kakailanganin nila, O Diyos, ikaw ang mag-provide sa kanila at sa kanilang pamilya, O Diyos. At higit sa lahat, O Diyos, ang pagtitiwala sa iyo ay patuloy na malagay sa kanilang mga puso, Panginoon. Ang patuloy na umasa sa iyong biyaya na ikaw ay Diyos na may magagawa. Tinataas ko din po sa iyo, Panginoon, ang bawat miyembro ng kanilang pamilya, O Diyos. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng malakas, matibay na kalooban at higit sa lahat, ang buong pusong pagtitiwala sa iyo, O Diyos, lalo sa panahon na ito na sila'y dumadaan sa isang matinding sitwasyon ng buhay, Panginoon. Abutin mo po sila, O Diyos. Salamat, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buhay ng aming kapatid na ito, Panginoon. Nakita mo po ang kanyang katapatan, Panginoon, sa kanyang paglilingkod. Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi mo tinitingnan, hindi pangunahin ang paglilingkod, O Diyos. Subalit alam po namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na mapagbigay, Panginoon. You are a rewarder of our faith, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyo po namin siya pinagkakatiwala ang kanyang buhay, ang bawat himay-may ng kanyang katawan, Panginoon, and let every part of her body functions, Panginoon, function. Kung papaano mo po ito idinisenyo, ang bawat bahagi ng kanyang katawan, Panginoon, ay mag-function ng normal. Salamat sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pasasalamat, Panginoon, sapagkat pinagkakatiwala po namin sa iyo ang kanyang sitwasyon sa ilalim ng iyong mabuting kalooban. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen.
Dako na po tayo sa ating pangalawang halagang gawain, ang pakikisalo sa hapag ng Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians 11 verse 27, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Ama naming nasa langit, kami narito lahat, yung mga pinakamamahal, Panginoon, aming dalangin, O Diyos, ngayong umaga, suriin namin ang aming puso at sa kaibuturan nito ay aming makita. Sakaling meron kaming na-offend na sino man, Panginoon. Lord, ngayong umaga kami humihingi ng patawad. Hinihingi namin ito ng kapatawaran sa iyong harapan, Panginoon. Gawin mo kaming marapat na tumanggap ng mga biyayang ito na iyong nilaan para sa aming lahat. Itaas po natin ang tinapay. Sapagat ito ang turo ng tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo, noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapra sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Itaas po natin ang kopa. At matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po nating inumin. O Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa bawat isa sa amin na iyong pinakamamahal na anak. Dalangin namin, O Diyos, na mabuhay kami na may kapayapaan sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Sa iyo po ang papuri at ang pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Announcement lang, mga kapatid. Nag-pray po tayo para kay Ate Risa. Ano po? Sabi ng Bible, tayo po ay huwag magmahal lang sa bibig. May isang part ng Bible na nagsasabi, kung nakita mo yung iyong kapatid, walang makain at walang maisuot, hindi sapat yung salitang God bless you. Alam niyo yun? Kailangan bigyan mo siya ng makakain at maiinom. Ngayong umaga, pinag-pray natin si Ate Risa. Siya po ay merong karamdaman. Mag-undergo siya ng chemotherapy. Magkakaroon tayo ng second offering. Ito'y para sa kanya. Huwag tayo magmahal sa labi. Magmahal tayo sa gawa. Lahat ng malilikom natin ng second offering, itutulong natin sa kanyang session, chemotherapy, operation, anumang inyong medical service na kailangan niya. Tulungan natin siya sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng anumang amount para sa kanyang medication. So tayo po'y muling aawit at tayo po'y magkakaroon ng second offering bago po tayo mag-closing prayer. Salamat, mga kapatid. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared
declare the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Sing, Jesus Christ, my living hope. Yes! Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Dakilang Diyos sa aming amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila ka namin, O Diyos. Sa araw-araw ng aming buhay, patuloy na nahayag ang iyong mga salita. Pagkat ito'y nagtuturo sa amin, nagtutuwid sa amin sa mali naming pamumuhay. Salamat sa mga salita mo, Panginoon. Ang hatid nito sa amin ay kapayapaan at kagalakan. Batid mo ang lahat na ang aming mga kapatid, maging kami, Panginoon, ay naharap kami sa mga mahirap na sitwasyon. Ngunit ikaw ang Diyos na tapat, na hindi bumibigo sa bawat tumatawag sa iyo. Kaya maraming salamat, O Diyos, na nakilala ka namin. Naunawaan namin ang katotohanan. Sa paglakad namin sa mundong ito, hindi kami exempted, Panginoon, sa mga kabiguan, sa mga sakit karamdaman. Ngunit ikaw ang Diyos na mapagmahal. Ito'y bahagi ng pagmamahal mo sa amin kung kami nasaharap sa mahirap na sitwasyon. Ito'y bahagi ng pagmamahal mo upang kami makapanatili sa iyo. Kaya salamat, maraming salamat. Wala kaming dapat itanong, kundi bigkasin namin ang pasasalamat at pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Purihin ka, O Diyos, na dinadala mo kami sa matuwid na pamumuhay, na tinuturuan mo kami kung paano kami mamuhay ng mapayapa at mayroong pagmamahal sa aming kapwa. Purihin ka, Panginoon, at maging sa mga salaping ito na handog ng iyong mga anak, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Purihin ka sa buhay nila at maging ang kanilang buhay, Panginoon. Patuloy mo silang iligtas, gabayan, O Diyos. Patuloy mo kaming i-guide, Panginoon. Yung banal na Espiritu ay huwag mo malumayo sa amin, kundi patuloy na manatili kami sa iyo, O Diyos. Pagkat ang hangad namin, Lord, ang titingnan namin ang buhay na walang hanggan. Yun ang direksyon ng aming paningin. Ang kami makarating sa iyo, Panginoon, sa iyong kaharian. Salamat po, Ama, purihin ka. Dakilain ka, O Diyos, ng aming dalangin sa mga pangyari pangalan ni Jesus. Amen.